Makakausap natin si Miss Abigail Corpus Villanueva mula po doon sa Israel. Maganda umaga po, ma'am. Good morning, sir. Opo, Philippines. mula po sa Pilipinas. Magandang umaga. Anong oras po ba ngayon dyan? At nasan po kayo ngayon exactly? Andito po kami ngayon sa Dead Sea, sir. Dito po kami nag-evacuate. Sa Dead Sea. Ma'am, yung tama po ba ako ng pronunciation sa city? Sderot? How do you pronounce it? Isderot po. Okay, tama. Sderot. Sa Sderot po, kumusta yung kalagayan niyo po doon? Sobrang gulo dun, sir. Yung lahat po ng residents doon ay pinalikas po kaming lahat. Pero may mga natira man po doon, naka-record po sa government kasi if ever man po na magkaroon ng gulo, alam po nila yung pupuntahan nila kung sino pa po yung kailangang i-rescue. Opo, anong pinagkakaabala niyo po doon sa Sderot, sa Israel, ma'am? Caregiver po ako, sir, doon. Nag-aalaga po ako ng 89 years old na matanda. Opo, at for how many years na kayo nag-i-stay at saka nagtatrabaho po doon sa lugar? Almost 7 years na po ako, sir, na caregiver. Pero dito po sa alaga ko is 5 years na po. Okay. Ma'am, ang balita po namin, kayo po yung huling na rescue dyan sa Sderot. At tama po ba? Yes, sir. Bakit po? Sa tulong po ng mga kaibigan ko, kasi ayaw po ng mga amo ko na lumikas, kailangan ko pong umalis kasi kung hindi po ako alis doon, sa dami po ng bomba na bumagsak doon, hindi po natin alam kung paano kung sa amin po bumagsak yung bomba. So, kaya sabi ko, kung ayaw po nilang umalis, ako na lang po yung aalis. Kaya yun, napilitan po yung mga anak na ipasama po yung alaga ko sa akin. So, ngayon po, lumikas na rin po pati yung amo nyo. Opo, kasama ko na po siya ngayon dito sa evacuation center po. Opo. Paano po kayo napunta dyan sa Dead Sea or dyan po sa pinaka-pinag-i-stayan po ninyo ngayon? Sino po mga nagpalikas sa inyo? Paano po yung naging proseso po nito, ma'am? Yung mismong city po namin, yung mayor po ng Sderot, lahat po kami, meron po kaming binigyan po ng pondo ng government yung Sderot para po alisin po lahat po ng mga residents po doon sa amin. Yun po, libre naman po dito sa pinuntahan namin. So ito po ay sa pangunguna ng Sderot Local Government. Kumusta po Yes. yung pakikipag-ugnayan naman ng Philippine government? Kasi po, nung time po na, sir, sila po yung una kong kinontak para i-rescue po ako. Kaso hindi po nila ako sabi po nila, okay, we will call you back. Pero hindi po sila masyadong nagre-respond, sir, eh. Tapos yung mga kaibigan ko po ang gumawa ng paraan para makuha din po ako doon. Binigyan po nila ako ng number ng mga sundalo para ikuhanin po kami doon sa lugar ko po. Opo. Ma'am, i-visualize lang po namin, no? Yung Sderot ay gaano kalapit po yan sa pinaka-nangyayaring mga gulo? Opo, Sderot po yung pinakamalapit na lugar sa Gaza po. Ayun, katabing city siya ng Gaza. Opo, meron po yung kaming private village na yun po yung sobrang katabi ng Sderot. Pero yung Sderot po na yun, malapit lang po sa amin. Tapos, yung lugar po namin, bombahan po talaga. Nako. As in, lagi po kami nabomba doon. Oh my. Ma'am, ito pong paglikas ninyo through the Sderot Local Government, may plano po ba kayo na bumalik sa Pilipinas? Actually, sir, uuwi na po ako nitong December kasi dahil okay naman na po yung on process na po yung papel ko sa ibang lugar. Pero nung nangyari po ito, syempre po nag-iba na naman po yung isip ko. Gusto ko na po talagang umuwi.
Siguro po pag medyo okay na po, ayun, uwi na po ako. Opo, oo, saka yun nga, yung pakikipag-ugnayan po sa Philippine government, sana mas maayos ngayon kasi nga, mas malayo na kayo dun sa gulo. Diyan po ba sa Dead Sea, malayo-layo na po ito sa pinaka ah, mga bombahan at saka mga Yes, nangyayaring gulo? opo, opo malayo po siya. Hindi po umabot dito yung bomba, sir, eh. 2 hours away po from sa work ko po. Okay. Ma'am, pwede mo mapakita sa amin yung shelter po ninyo ngayon? Maayos po ba ang inyong kondisyon dyan? Ay, opo, maganda po yung pinuntahan namin kasi puro hotel po lahat dito, eh. So nasa isang hotel po kayo ngayon. Yes, sir. Lahat po ng nag-evacuate. Kasi ang Dead Sea po, sir, is wala naman po siyang, wala po siyang mga bahay. Hmm, So, ang meron lang po dito, siguro mga 10 hotel po na malalaki. Yun I po yung, see. lahat po yun, occupied po ng buong Estirot. Dyan talaga lahat lumikas. Yes, yes, sir. Hanggang, Sobrang kompleto po lahat. Talagang hotel po siya. may mga nadala pa ba kayong gamit nung kayo po'y lumikas? Wala na. Nagmadali ako sir, eh, kasi sa sobrang takot ko po nung nandun po ako sa work ko sa Isderot. Kung ano na lang po yung nadampot ko, yun na lang po nilagay ko sa maleta. Kasi tapos nung pag-alis po namin, sakto, ang daming bomba ng kaya hindi mo na rin po maiisip kung anong madadala mo, Mm-mm. Dala ng takot, pagmamadali, talagang hindi mo na alam kung anong gagawin mo ng mga oras na yon. Hanggang kailan po kayo mananatili dyan sa Dead Sea? Ano po bang susunod na plano ng local government po sa inyo? Ang sabi po kasi nung nasa area po namin, yung nag-aasikaso po ng mga tao na yung mga evacuate po nila. Sabi po is 3 weeks po ang itatagal namin dito sa hotel. 3 weeks. Opo. Tapos, babalik po ulit doon sa Isderot. Kung okay na po, sir. Pero kung hindi pa daw po okay, dito pa rin po kami mag-i-stay. Okay. Sige po. Sana po mas maging maayos po ang kondisyon. Pero yun nga po, kayo po ay patuloy na rin nakikipag-ugnayan sa Philippine government. Yes, sir. Tumawag po sila sa akin kahapon. Kasi nagbibigay po yata sila ng tulong sa mga naapektuhan po ng kagaya po ng lahat po kaming mga pinasok ng terrorist po. Tinutulungan po ng government, ng embassy. Binibigyan po kami ng tulong. Sige po. Ayun. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at mag-iingat po kayo dyan ha. Kung nasa man po kayo ngayon at baka po may gusto kayong sabihin sa inyong mga kaanak na nasa Pilipinas. Opo, maraming salamat po sa mga nagme-message po sa akin, lalong-lalo na po sa family ko na sobrang pag-alala po sa akin. Ayun, di ko po kasi maisa-isa yung mga kaibigan ko, tapos yung mga, ang dami po kasi nila, kaya sobrang nakakataba po ng puso. Yun lang po. Taga-saan po kayo sa Pilipinas? Hello po sa nanay at tatay ko yun, tsaka sa asawa ko po. Taga-saan po? Tiga Nueva Ecija po ako, Muñoz. Muñoz, Nueva Ecija. Oo. Yes. Sige. Oo, nandun ang iyong mga magulang at saka ang iyong mister. Opo, sir. Okay, Ano po? sige. Ayan, ang pinaparating po ni Ma'am Abigail, siya po'y ligtas, no, na nandun ngayon sa Dead Sea. Inilikas po sila mga kapatid mula Isderot City na katabing lungsod lamang po ng Gaza kung saan talaga magsasagawa po ng opensiba na po ang Israel. Maraming salamat, Ma'am, sa iyo pong oras at mag-ingat po kayo diyan. May pahabol pa lang po. Ay, sige po, Dito ma'am. rin po pala mga yung mga ni-rescue po doon sa may mga namatay na mga Pilipino sa Kibbutz Be'eri po, tsaka sa Kibbutz Kfar Aza. Andito din po silang lahat. Nasa Dead Sea din silang lahat. So mas malamang nandyan na rin po, ma'am, yung Philippine government. Kaya po you can get in touch with them din po siguro. Opo. Pumupunta po sila dito ngayon sa evacuation po namin. Opo, kasi medyo naging challenging din po talaga sa pamahalaan yung pagpunta doon talaga sa pinaka-affected area. Salamat po. Yes.
close po yung Yun nga go eh. is the close po. Opo Kaya eh. hindi po sila. Sige po. Maraming salamat sa inyong oras po, Ma'am Abigail. At mag-ingat po kayo dyan. Ang aming dalangin po talagang maging ligtas po ang inyong pag-uwi hanggang sa Pilipinas. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Keep in touch, ma'am. Maraming salamat po. Yan po si Miss Abigail Corpus Villanueva. Maraming salamat. Dito tayo